Near far, here we are, spreading our wings so we could fly away to where the day is oh so bright. It's never easy, that much we know. Never easy. Laura, ano ba? Patigilin mo nga yung isda mo. Kanina pa yan nakakarindi, ha? Tito naman eh. Ang ganda-ganda nga eh. Regalo sa akin pa ako yan ng Christmas, no? Eh, ano ba naman kasing klaseng regalo yan? Isdang kumakanta mo ang tilapia. Alam niyo kayo masyado kayo mapanglait. Pinaghirapan ni Paco hanapin yan kung saan-saan dahil special ako sa kanya. I'm his special girl. Alam mo, matagal ko na talaga nararamdaman yan eh. May feeling siya para sa akin. Hindi lang yan nare-realize. Alam mo lang yun. Laura! Yes, Paco. May gagawin ka ba sa New Year's Eve? Wala. Good! Bakit? May gagawin ba tayong special sa New Year's Eve? Meron tayong gagawing special na special. Kailangan na kailangan kita. Talaga? Kailangan na kailangan mo ako? Oo. Tulungan mo akong mag-propose kay Maricel. Tulong ka tawang propose kay Maricel? Oo, alam mo kasi para maganda yung umpisa ng taon, bagong taon, bagong girlfriend. Okay ba yan? Oo, okay. Basta kailangan kita, ha? Maghahanap muna ako ng party na mapupuntahan namin ni Maricel. Okay? So bakit Okay, sige. Una na po ako. Bye-bye. Special pala, ha? Special kasi kailangan sa'yo. May kailangan sa'yo. Magkaka-girlfriend din si Paco, pero hindi si Maricel. Tandaan niyo yan. Hindi rin ikaw. Hi, Paco! Hi, Laura. Ay, may pupuntahan ba kayong party ni Maricel? Kasi naisip namin ng ibang mga homeowners na sana tayo na lang gumawa ng parang New Year's Eve party. Para, alam mo yun, mabantayan ko kayo para hindi matuloy yung pagpupropose mo. Ano sabi mo? Ha? Sabi mo? Sabi ko, babantayan ko kayo para masaya kayo, di ba? Para sure ball. Talaga. Perfect ang New Year nyo. Sino may birthday? Parang may cake ka ata. Walang may birthday. Alam mo, Laura, naisip ko lang kailangan ko ba bang hintayin New Year's Eve? Pwede naman akong mag-propose ngayon para girlfriend ko na siya sa New Year, di ba? Tsaka ito, may cake ko. Nabasa ko rin to sa libro mo. Aling libro? Yung Sweets for My Sweets? Oo, di ba yung bidang lalaki, pinagluto niya yung babae. Pagkatapos nilang kumain, naglabas ng dessert yung lalaki. Nga. Tama. Ano to? Ano? Okay ba? I love you, Maricel. Ano? Pasado ba sa'yo? Okay. Okay na okay. Anong nangyari doon? Maganda naman tong cake. Buti na lang, nandito ka ng New Year, magkasama tayo. Oo nga eh. Kaya lang, na-miss ko na talaga pamilya ko. Alam mo, gusto ko na talagang umuwi. Kaso sayang lang talaga pamasahe. Alam mo, nandito naman ako, hindi naman kita pababayaan eh. Magkasama naman tayo. Alam mo, meron talagang bagay na pinaka-mamimiss ko sa lahat. Yung saya sa amin. Pag New Year kasi, lahat ng buong pamilya, yung mga pinsan ko, lahat kami, nandun sa bayan ng lola ko. Kumakain kami ng lechon, ganon. Yun talaga yung mamimiss ko ngayon. Sayang talaga this year. Hindi ako makakasama. Meron ba? Ay, di... Kain na muna tayo. Sige, ano ba yan? Saan mo? Teka. Gusto ko, bago mo buksan yan, gusto ko malaman mo na special ka talaga sa akin. Ganon. Thank you. Pwede ka nang buksan. Buksan ka na. Kewa. Wag! Huwag niyo kakainin yung cake! Masama! Masama! Laura? Kasi, nabasa ko sa dyaryo, narinig ko rin sa news na yung asukal may lason. Imposible naman na yung gumawa nito. Hindi nilagyan ng asukal. Ano, gusto niyo bumula yung bibig niyo? Ha? Gusto niyo? Ha? Kaya hindi pwede kainin to. Hoy, ikaw! Ano? Baka may asukal ka sa bahay. Itapon mo na. Baka mamatay mga kasama mo. Bumula ang bibig nun. Ganon? Ay, hindi. Mamaya na lang pag-uwi ko. Hindi! Kailangan ngayon na. Paano kung magtimpla sila
timbasin na ng juice at lagyan na ng asukal niya, mamamatay sila pa. Oo nga, no? Sige. Pako, itatapon ko muna aso ka sa amin. Sige, bye. Bilisan mo na, matay. Di bale. May New Year pa naman eh. Sorry talaga ha. Ano naman eh, oh. Hindi ko naman inaasahan na na ganyan namang... Buti na lang na-save ko kayo. Paano kung bumula yung bibig mo, diba? Oh, mas kawawa ka naman, hindi mo naman siya makakasama sa New Year. O at least buti na lang, mabilis ako. Automatic ako, diba? I saved your life, you know? Kay! Carly, salamat dumating ka. Oo nga, sabi ni Sid, kailangan mo daw makausap. Tungkol sa jinx sa pamilya ko na nilagay ng Lola Eugenia mo. Kasi, Carly, lahat ng babae sa pamilya ko, kapag may nagugustuhang lalaki, lahat ng mga lalaki na aksidente. Iniisip namin ni Sid na baka ikaw yung makabreak sa jinx. Paano? Matagal nang patay yung Lola Eugenia ko. Kaya nga ikaw na lang. Ako, wala naman akong powers ha. Anong magagawa ko? Ewan ko. Siguro sabihin mo na pinapatawad mo na kami? Ganun lang? Siguro. Oh, sige. On behalf of my Lola Eugenia, pinapatawad ko na kayo. Okay lang ba yun? Sa tingin mo, mag-work ba yun? Ewan ko. Malalaman ko na lang siguro yun. Salamat, Carly. Salamat. Wala yun. Sige. Sana mag-work na. Hello? Hi, Ma. Kawa ka, Ma. Gana na kay ko mo uli, pero hindi dyan ako makayag uli. Kung saan man na ako mo eh. May hi na lang ko ni Lola ug ni Tatay, ha? Sige, Ma. Love you. Sige, bye-bye. Hi! Hi, Miss Laura. Alam mo, di ba wala akong gift sa'yo ng Christmas? Meron akong naisip na perfect gift para sa'yo. Ito, oh. Lechon Cebu. Oh, hindi ka ba natutuwa sa regalo ko? Hindi po, masaya. Sobrang saya ko talaga. Thank you talaga, Miss Laura. Sige, sandali lang ha. Tatawagan ko ulit yung mama ko. Sige, tatay natin ito sa baba. Hello, Ma. Hi, Ma. Kawa ka, Ma. Idadaan ko glitchon sa akong amiga. I'm really touched. Namiss ko tuloy kayo ng sobra-sobra. I'm sure namimiss ka rin nilang lahat. Ma, gusto niyo umuwi ako? Oo nga, gawin mo yun. Para makita ka naman nila kahit saglit lang, di ba? Pero Ma, hindi kaya sayang yung pamasahe? Sus, ito naman. Parang hindi nakatanggap ng Christmas bonus. Oo, sige, Ma. Sige, uuwi ako. Sige, Ma. I love you, Ma. Okay, see you. Bye-bye. Please, why may family mo, di ba? Oo nga eh. Sid! Okay. Ano ba? Hindi ka kasi nag-iingat eh. Mukhang masayang-masaya ka. Nag-usap na kami ni Carly. Sid, pinatawad niya na kami. Wala na yung jinx. Ha, talaga? Ay, kaya pala malakas ang loob mo na lumapit sa akin eh. Hoy, hindi kita gusto. Feeling mo, ah. Sabi ko nga, Sid, salamat sa lahat, ah. Alam mo, kung di dahil sa'yo. wala yun. Hindi ko lang naman ginawa yun para sa'yo eh. Para kanino pa? Para sa akin. Para pumayag ka, naligawan kita. Para kay Laura, para kay Tita Marga, at sa lahat ng babae sa pamilya niyo. Ay, speaking of Tita Marga, meron nga pala siyang inuutos sa akin para sa New Year. Puntahan ko na. Bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you. Hey, Carly. O ano, okay na ba? Naniniwala ba si Kay?
Mukhang okay na okay. Carly, salamat ah. Teka. Baka kasi akala mo hindi ako tumutupad sa usapan natin eh. Ito na yung research paper mo. Thanks din, ah. Thank you din. Wala yun. Sige, kaya. Ano itong lechon? Oh, ang buntot to. Paco, saan ba yung girlfriend mo? Ma, hindi ko girlfriend si Maricel. Di ba? Ito naman kasi ang hina mo eh. Kung ako sa'yo, napasagot ko na yan. Eh, ngayon ko pa lang sana siya tatanungin eh. Eh ano, dalian mo na. Tanungin mo na. Ma, nasa Cebu si Maricel. Ay, naku, sayang naman. Ngayon pa naman siya nasa Cebu. Ito pa naman okasyon. Sana nandito siya. Oo nga, at saka ang sexy pa naman nun, di ba? Lalo na pag naka-costume. Manyakis ka talaga, no? Okay Sobra lang ka yun. talaga. Eh, kesa naman sa'yo, malamig ka pa sa Paskong walang siyota. Tumigil ka na nga dyan, ha? Uy, kumain ka na ba? Hindi. Hindi. Hi, Paco. Oh, ba't kaya itsura mo? New Year na New Year, ganyan itsura mo. Ay, nako, lagot ka. Buong taon, ganyan ang magiging itsura mo. Ganun ba yan? Oo. Dapat ngayong New Year, mag-happy-happy tayo. Paano naman ako magiging masaya? Eh, wala si Maricel. Bakit? Hindi ka ba masaya pag kasama mo ako? Nagluto pa naman ako ng barbecue. Ayan o, para sa'yo. Tapos ako pa nag-marinate niyan. Teka, may dumi ka. Laura, Happy New Year! And whoa, you look great. And so does that barbecue. May ka-date ka naman pala eh. Sige, dun muna ako. Alam mo anong masarap dyan? Beer. I'm gonna get you some, alright? Who this? I'm gonna get you some. But I don't drink beer. Nasa kaya si Paco? Nakakainis naman kasi si Joaquin, sulpot pa. Pagkakataon ko na sana. Dahil wala si Maricel. Ako. Hoy! Paco, anong ginagawa mo dito? Ang gulo kasi sa baba eh. Buti pa dito, tahimik. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Baka hanapin ka nung kadate mo. Hindi ko naman ka-date yun eh. Okay pala dito, no? Tahimik talaga, tsaka maganda. Best seats in the house ko. Anong ibig mong sabihin? Bilang ka ng 5, may surprise. 5? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Hi, Sid! Hi, Kay. Mukhang clown na clown ang dating natin ngayon, ah. Eh, swerte yan, ha? Pero alam mo, feeling ko, Sid, kahit di ako magsuot ng polka dots, swerte yan ako ngayong bagong taon. Kasi wala na yung jinx. Eh, mabuti naman kung ganun. Pero sigurado ka ba na wala na talaga yung jinx? Hindi ko naman yun malalaman hanggat di ako in love. Eh, kailan naman kaya yun? Ewan ko. Pero feeling ko malapit na. Meron ka na bang nagugustuhan? Wala. Wala pa. Oh, sigurado ka ba dyan? Ikaw, Sid. Ikaw gusto ko. In love na nga yata ako sa'yo eh. Aray! Ah! Aray! Ay, Sid! Ano nangyari? Tita, napasulan po. Ay, naku, alam mo, masama yung minamalas pagka ano, ha? Pag New Year, iingatan mo sarili mo, Sid. Gamutin mo na siya. Sige na. Sid, Ayusin mo yan. Sa mga batang ito, ewan ko ba ba't naglalaro pa ng mga ganyan, eh? Wala tayong magawa New Year talaga. Ay, naku, turotot na lang sana. Di ba? Magbasa tayo, takot mapasok. wow, Paco, ang ganda.
party siguro doon sa kabilang village. Siguro, ang saya-saya nila, no? Bakit? Masaya rin naman tayo, ah. Tignan mo, may fireworks tayo at hindi tayo gumastos. Sa bagay. Oh, ano yan? Galing sa baba, kinuha ko. Kaya lang problema, wala tayong baso. Baka, anong New Year's resolution mo? New Year's resolution ko? Sana magka-girlfriend na ako. Ikaw? Ako? Ang New Year's resolution ko ay sana ma-in love na ako. Alam mo, akala ko hindi magiging masaya New Year's Eve ko. Kahit wala si Maricel. Andiyan ka naman. Tita Marga? Tita Marga? Yes? I'm sorry, have you seen Laura anywhere? Nawala eh. Why? Well, she said she was gonna go and get me some beer, and then hindi na siya bumalik. I can't wait around any longer because my family's waiting for me. So, pakisabi na lang sa kanya, Happy New Year. Okay, I'll tell her. You have a Happy New Year. You too. Aray! Ang likot mo kasi. Huwag kang malikot. Eh, masakit nga eh. Konti lang naman yung nilalagay ko. Dahan-dahan lang kasi. Dinadahan-dahan na nga po eh. Teka, ibublow ko. Aray! Konti na lang ah. Alam mo, Sid, hindi ko pa rin maintindihan. Dapat wala na yung jinx eh. So, inaamin mo may gusto ka sa akin? Wala. Wala akong gusto sa'yo. Diyan ka na nga. Ah! Wow! Ano? Konti na lang. Ayun! Wala na talaga tayong tulugan. Okay. Nakaka-nervous. Parang tatalpik mo. Oh, yes. Oh, what? Lucky ba? Ay, malis na, babes. Happy New Year daw. Oh. O, Paco. Hoy! Mag-aalas 12 na! 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Alright, hey baby girl, you know. Happy New Year, son! Happy New Year! 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 Bastos ka pa rin. Happy New Year! Isang taon ka pang bastos. So talaga, Happy New Year! Happy New Year! Oh, Happy New Year! Naku. Talaga, wala. Paco! Happy New Year! Maricel, ang ginagawa mo dito? Alam mo kasi, kanina nasa airport na ako, tapos sabi ng mga tao, na-cancel daw yung flight, tapos sabi nila kasi nagka-problema daw yung... Okay na. Nandito ka na. Ang importante, magiging masaya na ako. Happy New Year. Happy New Year. Pakikilala kita sa mami ko.
Ma, si Maricel. Ay, Maricel, finally, hello! Happy New Year! Happy New Year Buti po. nakahabol ka. Oo nga po, Ganda-ganda. Ah, ganun. Oh, you stay, ha? You stay for... Kumain ka muna. Kumain ka na ba? Ay, sige po. Okay na po. Ganda-ganda niya. Alagaan mo anak ko, ha? May sasabihin sana ako eh. Kaya lang nakakahiya, baka pagtawanan mo ko. Ano yun? Wala pa akong first kiss. Sabi na huwag kang tatawa eh. Alam mo kasi, ang tagal-tagal kong naghihintay ng tamang tao. Yung perfect place. Kaya lang yung perfect time parang hindi pa dumadating eh. Wala nang mas perfect time kundi ngayon. Jasmine, ano nangyari sa'yo? Binangungot ka? Hindi po, napaidlip kasi ako eh. Hindi mami bangungot eh. Pero hindi ko rin ine-expect eh. Ano bang napanaginipan mo? Teka muna. Ibahin natin ang tanong. Sinong napanaginipan mo? Kasi kanina nakangiti ka eh. Si Edward ba? Hindi po. Hindi? Sana naman makalimutan ko na. Uy, naku anak, alam mo, sabi nila, yung mga panaginip daw may mga pahiwatig yan. Kaya dapat hindi natin iisang tabi ang mga napanaginipan mo. Alam mo, importante dito sa hotel namin. Pagkatiwalaan namin bawat empleyado namin dito. Bakit, sir? Ano ang ibig niyo sabihin? Hindi mo alam? Kulang ng 2,000 yung kaan nung iniwan ko sa'yo nung isang araw. Saan mo dinala yung pera, Martin? Naku, sir, wala akong kinukuha ang pera kahit kanino man. Paano mo mawala ng basta-basta yun? Paliwanag mo. Sir, wala akong kailangang ipaliwanag sa inyo dahil wala akong alam sa sinasabi ninyo. Kung di mo kaya ipaliwanag, tatanggalin kita. Tanggal? Tatanggalin niyo ako. Kung gusto niyo, tanggalin niyo na ako ngayon na mismo. Hindi ko kailangan tong trabaho na to, no? Ano? Natanggal ka sa trabaho? Ano nangyari? Paano? Pinagbintangan ako. Kumuha daw ako ng pera sa cashbox na pinahawak sa akin. Eh, magkano daw? Hindi na mahalaga yun, no? Importante, alam mo naman na wala akong kasalanan, di ba? Eh, ano nang balak mo ngayon? Alam mo naman, di ba? Hirap-hirap pumanap ng trabaho ngayong mga araw na to eh. Alam mo sa ngayon, di ko pa iniisip yan. Ay, naku, Martin. Alam mo kasi, ikaw, ewan ko ba kung bakit parang... Sorry. Alam ko, hindi mo kailangan ng lecture ngayon. Ate Jasmine, papunta na si Daddy. Dala na niya yung van. Gawa na yung delivery van? Oo, gawa na. Yan na Oh, ito pa. Okay na, Dad? Okay na yung van? Okay na. Sabi ko sa'yo, magaling yung mechanic kung kinuha ko eh. Magaling ba? Salamat sa pag-aasikaso ha, Dindo. O sakto, ako na gagamit ng van tuwing may deliveries ako. Teka nga. At sino naman ang may sabi sa'yong ikaw ang hawak niyan? Hindi, Trey. Nako, mahirap na. Balak namin ni Jasmine na kumuha ng bagong driver para dyan. Kung kailangan niyo po ng driver,
Baka po pwede ako mag-apply. Huwag na lang kaya, Martin. Eh bakit? Wala kang tiwala sa akin? Kung gusto mo, mag-test drive pa tayo ngayon. Hindi naman sa ganun, kaya lang, alam mo, syempre, kaibigan kita, di ba? Eh, mahihirapan naman akong utusan ka kung saan-saan. Oo nga naman, Ivo. Eh, di ba sanay ka sa ibang trabaho? Baka mamaya mahirapan ka pa mag-drive. Para sa akin po kasi, pare-pareho lang yan. Kung ano yung effort na binibigay ko sa pagka-waiter ko, yun din po yung effort na ibibigay ko sa pagiging driver. Yun po kung, papayag kayo. Hi, Trey! Para sa'yo. Thank you. Ito. Wala naman timing device. Siguro hindi naman to bomba. Kaya to. Ano to? Pack lunch. Bakit mo naman binibigay sa akin to? Ano ka ba? Para sa'yo talaga yan, no? Niluto ko yan talaga for you. Bakit? Hay, naku, Trey. Ang hirap talaga pag wala ka masyadong friends, no? Hindi ka sanay tumanggap ng gifts. Kainin mo yan, ah. Panis kaya to? O kaya may lason? Alam ko na. Gusto lang ako amuin ng babaeng yun bago niya gawin yung final kill. Ibahin mo to. Dito ka nakatira? Sa pinakataas. O paano? Doon ang pinakamura. Wala kasing elevator dito. O paano? Dito ka naman maghintay, ha? Total, sandali lang naman ako, eh. Papalit na ako t-shirt. Sige lang, take your time. Alam mo, pwede ka pa nga maligo eh. Kasi medyo mabaho ka na eh. Ganon? Wag na! Sige, naligo ka na. Hindi naman ako mainipin eh. Go, Sandali go. lang ako. Ay. Ba't ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay dito. Kumusta ka na? Sino naman yung babaeng yun? At may akap-akap pa? Akap ka dyan. Kuya, miss na kita. Kailan ka ba uwi sa bahay? Nalulungkot na si Mami kasi wala ka doon. Talaga bang pumunta ka rito para sunduin ako o para mag-shopping? Hindi. Ikaw naman. Siyempre, miss kita. Miss na yan. Ang init! Hi! Ang init sa van, kaya bumaba na ako. Siya nga pala, Frances, si Jasmine. Jasmine si Frances. Hello. Frances, nagmamadali kasi ni Jasmine eh. Baka pwedeng mamaya na lang tayo mag-usap. Ha? Hindi man lang ako papasukin sa apartment mo. Sige, kung yan ang gusto mo eh. Martin, nauuhaw ako. Pwede makainom? Akit na din ako sa taas. Okay lang? Oo naman. Sige, pero ihanda niyo na yung mga sarili niyo kasi medyo magulo tsaka maliit lang sa taas eh. Sige. Uy, exciting, no? Alam mo, ngayon lang ako mapupunta sa tinitirahan niya. Ikaw? First time ko rin. Buti naman.
Ano ginagawa mo dyan? Bakit? Masama bang tignan tong scooter mo? Ha? Matutunaw ba yan? Uy, kilala kita. May binabalak eh. Puputulin mo yung brakes, no? Oo nga, may binabalak nga ako. Dito ko sana iiwan to para surprise. Ano to? Sabi kasi sa akin ni Ate Jasmine na kailangan daw pa nagde-deliver ka, magsusuot ka ng overall jacket. So, tinulungan ko siya mag-design. Ano naman ginawa mo dito? May bubog to sa loob, no? Hoy, ikaw na nga itong ginagawa ng mabuti. Ang sama-sama pa ng tingin mo sa akin. Trey, kung ayaw mo akong maging kaibigan, sabihin mo lang. Oh. Ito na yan. Sabi ko sa'yo, maliit lang eh. Paano, bis muna ako. Kung gusto mo nang maiinom, kuha ka na lang sa ref. Okay? Ang liit naman ng place na to. Cute nga eh. Mahilig pala sa art si Martin. Ngayon mo lang nalaman? Siguro di kay close, no? Para talagang lungga tong place na to. Alam mo, dapat mahiya ka na dito ka nakatira. Alam mo, mabuti nga napaganda niya to kahit papano eh. Art critic ka ba o sumisip-sip ka lang kay Martin? Kaibigan ko siya. Personally kasi, hindi ko hilig tong mga to. Tsaka minsan, niisip ko na lang na ginagawa niya excuse to para di magseryoso sa dapat niyang asikasuhin. Lalo na sa probinsya. Alam mo ba yan? Maraming hilig yan. Pero, kagad naman yung pinagsasawaan. Paano kaya kung ganun din siya sa'yo? Ano? Alam mo, matagal ko na kaibigan si Martin. Bakit di ko lang yung nababanggit sa akin? Ikaw, hindi ka pa niya na-mention sa akin. Bakit defensive ka? Sa baba na lang ako maghihintay. Excuse me. Oh, si Jasmine. Sa baba na lang daw siya maghihintay? Ewan ko dun. Ngayon pumasok sa isip ni Francis at bigla akong binisita. Siguro, miss na ako nun, no? Dapat pala hindi na lang tayo dumaan sa apartment niyo eh. Tingnan mo, inabot na tayo ng hapon, no? Madadaanan pa kaya tayong bilihan ng pasalubong? Baka kasi magalit si Francis pag wala akong uwi sa kanya. Sa apartment mo ba siya magsastay? Oo. Bakit? May masama ba doon? Wala. Ba't parang bad trip ka? Dahil ba kay Francis? Matagal mo na ba siyang kilala? Kasi ngayon ko lang siya nakilala pero tinarayan niya ako agad eh. Baka naman may nasabi ka rin. So kinakampihan mo siya, gano'n? Hindi naman sa ganon. Ayoko lang yung may nasasabi yung ibang tao sa mga taong malapit sa akin. Sabagay. Sino nga naman ba ako kumpara kay Francis? Hindi ganyan ang sinasabi ko, ah. Martin! Sorry na. Ang praning mo naman kasi,
Di ba sinabi ko na sa'yo na tapos na yung gantihan natin? Hindi, sige, Cherry. Babawi ako. How about dinner and a movie? Libre ko. Next Saturday. Unless may iba kang plano. Wala. O sige, sa Saturday. So it's a date? Date? Hindi date. Ibig sabihin set na. May usapan na tayo. Wala nang magbaback out. Ay nako, ikaw na nga ito nag-iya. Ikaw pa yung may plano mag-back out. Hindi. Sige, basta may usapan na tayo, hindi to date. Basta magkikita tayo, kakain lang tayo, at manonood tayong pelikula. Okay? Okay. Tsaka, Trey, relax ka lang, ha? Kasi ang init ng ulo mo, eh. Ha? Sa'yo, muntik na tayo mamatay. Jasmine, sorry. Nasaktan ka ba? Jasmine, nanginginig ka. Sino ba naman di manginginig sa ginawa mo? Daddy ko namatay sa motorcycle accident. Tapos isusunod mo ako sa ganito? Alam mo, dapat talaga hindi na ako sumasama sa iyo eh. Dapat hindi na tayo magkasama palagi dahil kung ano masamang nangyayari. Sorry. Dapat mas nag-ingat ako. Huwag mo nga akong hawakan. Gawin mo na lang yan sa girlfriend mo. Girlfriend? Sinong girlfriend? Si Frances! Di ba girlfriend mo yun? Huwag mo na ipagkakaila ah. Alam ko yun. Kapatid ko si Frances. Kapatid mo yun? Akala ko kasi ma-aksidente na tayo. Akala ko mamamatay na tayo dito sa sasakyan na to eh. Natakot kasi ako eh. Tama na. Wala namang masamang mangyari. Tama na. Thank you. Hi, Ate Jasmine! Sabi ko na nga ba, ikaw na yun eh, kasi narinig ko yung van. Pero bakit ang tagal niyo ate makabalik ni Kuya Martin? Kasi munti kami maaksidente. Ano? Hindi, pero huwag kang magpanik ha, kasi okay naman kami. Wala naman nangyaring masyadong masama. Basta ako na lang magkukwento kay Mami, ha? Eh, sandali, nasa si Kuya Martin. Okay lang ba siya? Okay lang siya. Umuwi na siya. Okay. Cherry, may kukwento ko. Kasi ganito yun eh. May napanood ako movie kahapon. Medyo weird. Bakit? Kasi ganito merong isang babae. Meron siyang boyfriend. Yung boyfriend niya nagpunta ng Amerika ng 1 month. Tapos yung babae, meron siyang best friend na lalaki. Ngayon, naging parang sobrang close sila. Tapos nag-kiss sila. Tapos ano nangyari? Tapos, nung magulat yung babae, nag-thank you siya dun sa lalaki. Tapos ano sinabi ng lalaki? Tapos wala na, bumalik na lang kami dun sa van. Tapos nag-drive na lang kami. Tapos... Aha! Hindi, ano? Sila! Ibig mo sabihin, hindi. Ate Jasmine, ibig mo sabihin, ikaw at si Kuya Martin. Ano? Sila! Bumalik sila ng trabaho. Ikaw yun at si Kuya Martin eh. Huwag ka maingay. Huwag ka masyadong malakas. Sige. Huwag mo sabihin kahit kanino, promise. Sige, ate, ito promise ha. Ito seryoso na. Ibig mong sabihin, first kiss mo si Kuya Martin. Pero, paano na si Kuya Edward? Ibig mong sabihin, kailangan mong balikan si Kuya Edward, tapos maging, na kayo ni, Kuya Martin. Teka lang.
Eh, sino may sabing may makikipag-break? Eh, paano naman si Kuya Martin? At saka, sandali. At saka, di ba, naalala mo ba, Ate Jasmine, na in-invite ni Tita Beverly si Martin na mag-celebrate ng New Year na kasama kayo? Paano pag bigla ka nang hinalikan? Ewan ko. Natatakot na nga ako eh. Bakit, Ate Jasmine? Kasi pag sinubukan ka ng halikan, hindi mo alam kung tatanggi ka. Kuya, bakit ba parang nagmamadali ka? Dideliver na raw kasi yung surprise ko sa flower shop para kay Jasmine. Kaya kailangan ko na mauna para hindi niya ako makita. Alam mo, Kuya, ngayon ka lang nagkakaganyan sa babae. Hindi mo naintindihan eh. Matagal ko na tong hinihintay. At sa wakas, may nangyari na rin. Francis, gusto niya ako. Gusto niya ako at ngayon sigurado na ako. O ano? Hindi ka ba talaga sasama? Eh, halos araw-araw nga umiiyak si Mami, no? Dahil lumalala ang sakit ni Daddy. Hindi ka ba talaga uwi sa bahay? Bakit? May uuwian pa ba ako dun? Di ba, sabi ni Daddy, hindi na ako miyembro ng pamilya? Tinakwil na niya ako. Hindi nga siya galit sa'yo. Pero hindi pa rin siya nagbabago. Ano? Ganun pa rin bang pamamalakad niya sa farm? Eh, di ba naiba lang naman yun nung sandali ka mag-take over? Na hindi rin naman nagustuhan ni Daddy. Alam mo, mabuti pa nga nung bata tayo eh. Nung bago pa lang yung farm. At least, nung panahong yun, tao pa rin ang trato ni Daddy sa mga trabahador natin. So, gano'n na lang yun. Kahit mahinang-mahina na si Daddy, hindi ka pa rin uwi ng bahay? Sabihin mo kay Mommy, huwag na siya magpadala ng bodyguards para hanapin ako. Uuwi ako kung sa tingin ko dapat na. Ano? Hindi ka ba talaga sasama? Dito na lang ako para makatawag ako sa bahay ng midnight. Malungkot dito. Malungkot rin naman sila sa probinsya eh. Hinihintay nila yung tawag ko. Sabihin mo nga pala kay Mommy na puntahan nila ni Daddy si Dr. Crisostomo. Hindi naman masama kung dalawang espesyalista ang titingin sa kanya. Yan, Mami, okay na to. Yan, oo, patating na sila. Ayan, Happy New Year! Oy, Happy New Year! Happy New Year! Ninong. Happy New Year pa. Hi, Martin! Naku, tamang-tama ang dating mo. Makakasama ka namin sa medianoche. Sige po, pero bago po yan, meron pong sorpresa para kay Jasmine. Sa akin? Oh. Tara po sa labas, tingnan na natin. Tara. Sige. Martin, ano pa to? Tara! Martin! Ang ganda! Ano to? Ilang sweldo mo rin to? Ano ka ba, Jasmine? Huwag mo nang alalahanin yan. Ang importante, espesyal sa atin ang gabing to. Paano minsan lang to sa isang taon, di ba? Ikaw talaga. Teka, anong oras na ba? Ayan, malapit na. Countdown na tayo. Sige pa. Kailangan na mag-countdown. 10, 9, 8, 7,
Happy New Year! Mami! Happy New Year, tita! Ay, ano ba yun? Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ay, teka lang! Hello? Edward! Oo, Happy New Year! Midnight na ba dyan? Oo, alam mo, ang dami ng fireworks dito eh. Sana nandito ka. Ako din eh. Oo, isip ko nga sana magkasama tayo ngayon eh. Kaya nga may surprise ako sa'yo. Tumingin ka sa may fireworks. Ha? Happy New Year! Edward! We can build a castle right across the sky and believe in love to always be